Gutom na ba? Yes. Medyo. Pare-pares lang naman tayo. So, muli, magandang hapon. Ako po si RJ from PhilHealth DMW. Yes guys, nandito tayo sa loob ng magbibigay lamang po ako ng mga brief information Ami Papidus upang i-cover itong sa mga programs programa and ng services po ng PhilHealth PhilHealth. para sa Ayon mga sunod po sa bagong batas po na OFWs. pinatutupad po namin, Napakalaking bagay na to, which is yung mga UHC o yung kaibigan, Universal PhilHealth. Healthcare Act of 2000. yung mga OFWs natin. Okay? So, sino po may Paalis na idea sa dito regarding sa labas ng bansa. Napakalagay ito. Okay. So, bago po Napakalayo tayo ng PhilHealth ng UNC, let me sapagkat define first sila ay alis kung na ano nga ba Pilipinas. si PhilHealth. Kinakailangan na ang isang OFW ay maging Advice kasapi lang, pwede kayo take sa ng isang, picture para sa event na hindi nyo ahensya ng matandaan gobyerno yung katulad sinasabi. ng PhilHealth. At least mababalikan. Dahil No? ito ay napakalaking So, para sa muli ko, ano kanila. nga ba si PhilHealth? So, si PhilHealth po, isa po siyang social oras ang health pangailangan. insurance. Hindi man po Milas. kami direktang Oras nagbibigay ng po ng serbisyo medikal, hindi may iwasan. kami naman po Meron ay makaramdaman. tumutulong sa paraang At, pinansyal para sa serbisyo medikal po na inabil po walang natin. kakayahan upang Then magbayad. actually, si sa mga PhilHealth po, charges ng ito yung hospital. benefits na Ngayon hindi dito, nyo patingnan talaga natin na ang naising gamitin. Bakit? paliwanag ni Mr. RG Bakit? ng PhilHealth. Yes, tama si ma'am. Kasi bago nyo magamit po si PhilHealth, ay kinakailangan nyo munang magkasakit at ma-hospital. So, wala naman po siguro sa atin na gusto magkasakit, di po ba? Pero in event nga po na meron pong mangyaring confinement sa inyo, kaya sa mga i-declare nyo po mga dependent, at least po, nandito po kami, or nandito po si PhilHealth para tulungan po kayo sa inyong mga gastos sa medical. Then sa PhilHealth din po, no, tayo nagko-contribute. Ang ating pong contributions ay inilalagay po yan sa isang malaking pondo upang ipambayad din po sa mga gastos sa medical ng mga nangangailangan. So dito papasok po yung isa sa mga core value po ni PhilHealth, which is yung social solidarity o yung bayanihan po na tinatawag. So tayo nagko-contribute in case po na hindi po natin nagagamit ang ating PhilHealth. Gawa po na hindi po tayo nagkakasakit o hindi po tayo na hospital, ay hindi naman po nababaliwala yung mga contributions na ibinabayad po natin. Kasi in some little way po nakakatulong po tayo sa mga kababayan po natin, lalo na sa mga kababayan po natin na nasa banig po ng karamdaman, kabilang din po sa mga tinutulungan po natin yung ating mga senior citizens and yung mga kababayan po natin nakakategorize po as poorest of the poor. So ilang bahagi po ng ating contributions ay nilalaan po o itutulong po natin sa mga individual na nabanggit mo nga po kanina. Next, dumako po tayo sa UHC law. So basically, ito po yung rason kung bakit po merong update sa aming mga programs and services. So ang UHC law o yung Universal Healthcare Act of 2019 ay isang batas po na naglalayon po na malawakang reforma sa sektor po ng kalusugan at ang isa sa mga pangunahing provision po ng batas na ito na ang bawat Pilipino po ay automatic covered o included na po sa National Health Insurance Program na nasa ilalim po ng pangangasiwa po ni PhilHealth. Okay? So, upon implementation of UHC law, hangarin po ng gobyerno na 100% po ng mga Pilipino ay ma-cover po ng isang medical health insurance. Okay? Then si PhilHealth din po ay family coverage. No? So, hindi lang po si principal member makikinabang po sa inyong PhilHealth membership, kundi ito po ay extended sa inyong family member or kung sino po yung mga i-declare nyo po as dependent without paying any additional contributions. So, nasa inyong screen po yung mga list of qualified dependent na maaari po natin i-declare sa PhilHealth. So, una po dyan yung ating legal na asawa. So, hindi po pwede yung mga live-in partner, no? Then, kinakailangan din po yung asawa po natin ay hindi pa po PhilHealth member o kaya kanyang membership status po sa PhilHealth ay naka-inactive. Then, kinakailangan din po yung asawa po natin ay wala pong trabaho. Kasi kung meron po siyang trabaho, ay meron siyang sariling PhilHealth na hinuhulugan. Then, sa mga anak naman po, kinakailangan ng edad po nila ay nasa 20 and below at hindi pa po nag-aasawa at wala rin pong trabaho. Sa mga anak po, maaari po natin i-declare legitimate, illegitimate, foster child, adopted, stepchildren, lahat yan maaari po natin i-declare. Kung sakali yung anak po natin ay PWD, kahit na umabot sila sa edad na 21 pataas, ay maaari pa rin po natin sila i-declare
or soon, maaari din po sila pa-register po sa PhilHealth under the PWD law. Then sa mga magulang naman po natin, kinakailangan po ang edad po nila ay nasa 60 and above or yung mga senior citizen. So maaari pa rin po natin sila i-declare as dependent. Pero mas ina-advise kasi ni PhilHealth na magkaroon na naman po sila ng sariling membership po sa amin under the senior citizen law. Upang sa ganun po ay solo po nila yung mga benepisyo maaari nilang makuha sa PhilHealth at the same time po wala naman din po silang babayaran na contributions. So technically po ang ating mga senior citizens ay libre na po sa PhilHealth. Okay? So para sa declaration po ng ating mga dependent ay kinakailangan natin mag-submit ng properly accomplished po na PMRF o yung PhilHealth Member Registration Form at mag-a-attach po tayo ng mga supporting documents. Katulad po ng birth certificate para sa ating mga anak at marriage contract naman po para sa ating asawa. So by the way po yung ating PMRF ay maaari po siya ma-download sa aming website, no? Then once po na ma-accomplish po yung PMRF, ay maaari niyo po i-submit sa any PhilHealth branch na malapit po sa inyong lugar or maaari niyo po i-submit through email. So nasa inyong screen po yung aming mga email address. So pwede niyo picturean po, no? Okay na po. Then si PhilHealth po ay hindi po nagbibigay po ng pensyon o anuman pong saving plans or life insurance. Hindi rin po kami nagpapautang or nagbibigay po ng dividendo. So ibang ahensya po ng gobyerno po ang nag-offer po niyan. Pero ino-offer naman po ni PhilHealth sa inyo yung aming lifetime membership program. So pag kayo po ay naging eligible po sa aming lifetime membership, ay forever na po kayong covered po ni PhilHealth, maaari nyo rin po ihinto ang pagbabayad ng inyong contributions at anytime po magagamit nyo po ang inyong PhilHealth benefits. So meron lamang tayong mga kondisyon o requirements po, no, para ma-qualify sa aming lifetime membership. Una po dyan yung ating edad, na kinakailangan po kayo po ay nasa 60 and above at nag-retire na rin po sa ating trabaho. Pangalawa yung ating contributions na at least nakapag-contribute po kayo ng 120 months of contributions o 10 years contributions. So yung 120 months of contribution, not necessarily po na sunod-sunod po siya. So ito po ay accumulated. So lahat po ng contributions po na naibayan niyo po sa PhilHealth, simula po na naging member po kayo, lahat po yung ay lang. Okay? Then dumako po tayo sa ating benefits. So isa sa mga bagong benepisyo po ni PhilHealth under the UHC law ay yung aming PhilHealth Consulta o yung konsultasyon sulit at tama. So yung PhilHealth Consulta po, ito po yung mas pinalawak na primary care benefits po ni PhilHealth. So under po ng PhilHealth Consulta ay magiging compensable o covered na po sa PhilHealth ang check-up, kabilang na po dyan yung ilang gamot at ilang laboratories po na naayon po sa health risk, edad at pangangailangan po ng pasyente. So para ma-avail po ang aming PhilHealth Consulta, unang-una kinakailangan po na kayo po ay PhilHealth member. So lahat naman po siguro dito ay PhilHealth member na po, no? Okay, good. Sa pangalawa po ay nakaregistered sa naman pong primary care provider o consulta providers po na accredited po sa PhilHealth. Okay? May hulog man po kayo o wala sa PhilHealth, updated man o hindi ang inyong contributions, as long as kayo po ay PhilHealth member at nakaregistered po sa isang consulta providers, ay ma-avail nyo po ang libreng check-up po sa PhilHealth. That's why I encourage everyone na magpa-register at ipa-register nyo na rin po yung mga dineclare nyo po na dependent para in event po na gusto nyo pong magpa-check up bago kayo umalis ng bansa or kung gusto nyo pong ipa-check up ang inyong mga dependent ay sagot na po yan ni PhilHealth. At kung sakali rin po na meron pong i-required po na gamot o laboratories at kabilang po siya sa mga listahan yung talagay po sa ating screen ay sagot na rin po yan ni PhilHealth sa tulong po ng aming mga consulta providers. Okay? So para sa buong listahan po na accredited po na consulta providers ay maaari niyo pong bisitahin yung aming website. At para naman po sa registration, ay maaari po kayo magpa-register online gamit po ang aming PhilHealth member portal or maaari po kayo magsadya sa any PhilHealth branch na malapit po sa inyong lugar. Okay? Then dumako po tayo sa regular benefits po ni PhilHealth. So kanina diniscuss ko po yung check-up, ngayon naman po ay confinement. So meron po kaming medical and surgical cases, included po dyan yung 10,000 plus po na benefits na covered po sa PhilHealth. So nasa yung screen po yung halimbawa lamang po ng mga illnesses na covered under the inpatient benefits o yung meron pong confinement period at least 24 hours.
Okay, so by the way po, yung ating benefits ay naka-package po o naka-case rate, no? So, ibig sabihin po niyan ay sa bawat sakit po ay may katumbas na po siya na amount na automatic po nilesen yung mga hospital bills. So, yan nga po yung ilan sa mga halimbawa. So, for example po, si member po ay nagkasakit at na-hospital, no? At ang kanyang naging final diagnosis ay high-risk pneumonia. So, ang package po sa PhilHealth niya is nasa 90,100. Kung ang hospital bills po ni member ay umabot po ng 100,000, automatic po, 90,100 po, ibabawas po sa kanyang hospital bills. So, ganun po yung proseso po ni PhilHealth, no? Hindi man po namin sagutin lahat ng inyong hospital bills, at least kahit papaano po, ay nakatulong, nakabawas po kami sa inyong mga gastusin medical. Okay? Then we also have din po no, outpatient benefits o yung wala pong confinement period. So kabilang po dito yung mga endoscopy, colonoscopy, chemotherapy, hemodialysis. By the way po yung aming hemodialysis from 90 session, ngayon po ay nasa 156 session na po kada taon ang kino-cover po ni PhilHealth. At kada session po ay nakakahalaga po siya ng 2,600. Kaya lumalabas po na almost 500,000 po yung binibigay po natin na benepisyo para sa mga nagda-dialysis. Then, covered din po ni PhilHealth yung mga day surgeries po, no? So, best practice po namin dyan yung cataract surgeries, kung saan 16,000 po kada mata kino-cover po ni PhilHealth. Okay? At para naman po sa mga catastrophic illnesses, meron po kayong Z-benefit packages. So, ito po yung mga sakit po na nangangailangan po ng mahabang proseso po ng dakutan. So, yan po yung ilan sa mga halimbawa. So, usually, majority po nito yung mga cancer cases po natin, no? So, para ma-avail po ang aming Z-benefits, ay kinakailangan nyo muna magpa-evaluate or magpa-assess sa mga contracted po na health facilities, and then yung benefits po nito ay binibigay po namin per tranche or hanggang sa matapos po yung proseso po ng gamutan ng pasyente. And by the way din po, no, yung ating breast cancer, possible po na mabago yan. From 100,000, magiging 1 million na po yung kada taon. So, inaantay na lang po namin yung guidelines kung kailan namin implement yung case. Pero hanggang maaari po sana, huwag nyo nang pangarapin po nyo. Kasi malaki nga yung makukuha nyo po, malalaman sa sakit nyo. Huwag nyo nang pangarapin nyo, okay? Then sa bawat miyembro po ni PhilHealth, ay binibigyan po namin kayo ng 45 days confinement in a year and another 45 days confinement in a year na paghahatian po rin yung qualified dependent. Then tandaan din po natin kung gagamitin natin si PhilHealth for local confinement, nire-required po na yung hospital na pupuntahan po natin at yung doctor po na titingin po sa atin ay PhilHealth accredited. Kasi either lang po sa dalawang hindi po accredited, eh posible po na magkaroon po tayo ng problema sa pag-aabil po ng ating PhilHealth benefits or maaaring hindi po mabayaran ng inyong claims. Okay? Then hindi lang po local confinement ang covered po ni PhilHealth. So covered din po ni PhilHealth ang confinement abroad. So in case po na kayo po ay magkasakit at mo-hospital po sa ibang bansa, ay maaari po kayo mag-file ng inyong claim for reimbursement. So nasa yung screen po yung mga requirements para sa aming claim for reimbursement. So kaya yung picturean na lang po para meron kayong reference. So yung mga requirements po, not necessarily po na kailangan ay original copy po siya. So pwede rin po siyang photocopy or scan copy, basta i-CTC lamang po natin. Then yung mga requirements po ay maaari nyo po ipadala sa mga family members nyo po dito sa Pilipinas at si family members na lamang po magpapasa para sa inyong claims. So maaari nyo po ipadala sa kanila through email o kaya through fax or maaari nyo rin pong direct ang i-email na po sa amin sa spd.philhealth@gmail.com. Kung sakali naman po na meron po kayong health insurance sa ibang bansa at sinagot po ng inyong health insurance, pagkaka-hospital nyo po, or sinagot po ng inyong employer. So technically, wala po tayong ginastos, no? Wala tayong nilabas na pera. So kung alam nyo po na updated po ang inyong records, ganoon din po ang inyong contributions, at makakapag-provide po kayo ng mga requirements, ay maaari pa rin po kayo mag-file ng inyong claim for reimbursement. Okay? So binibigyan po namin kayo ng 180 days o 6 months filing period para maipasa po yung mga requirements. At para naman po sa local confinement ay outright deduction po tayo. So automatic po lilesen yung mga hospital bills ang yung PhilHealth benefits. Provided po na updated po ang yung records, ganoon din po ang inyong contributions. Okay? So in regards naman po sa ating contributions, so effective December 7, 2019, ang ating pong contributions ay magbabase po sa ating monthly basic income. At ngayong 2024,
ay nasa 5% na po na ating basic income ang magiging contributions po natin. So meron tayong income flooring po ng 10,000 at income ceiling po na 100,000. So gaano man po kataasan yung basic income ay hanggang 100,000 lamang po ang pukumpitan po natin ng 5%. So since kayo po ay agency hire po kayo lahat, no? Mas maganda po na tanungin niyo po yung agency kung sino po ba magproproseso ng inyong PhilHealth contributions. Kasi meron po ibang agency na bago po umalis sa kanilang mga workers, ay binabayaran po nila yung contribution po nito sa loob po ng 3 buwan. So after the 3 months, kayo na po maghuhulog na. Okay? Kung sakasakali naman po na kayo po magbabayad, ay magpakita lamang po kayo ng kopya po ng inyong kontrata, working visa or OPC, at maaari po kayo magbayad po ng quarterly, semi-annually o annually. So maaari nyo rito pabayad sa mga pamilya nyo po dito sa Pilipinas, sa any PhilHealth branch na malapit po sa inyong lugar, or maaari po kayo magbayad sa ibang bansa through remittance center po na kapartner po namin, katulad po ng iRemit or Bentahan. Okay? And in case naman po, gusto nyo po i-verify ang inyong record at makita rin po yung history po ng inyong contributions or makakuha po na kopya po ng MDR o yung member data record po na tinatawag, ay posible na po yung gawin through online gamit po ang aming PhilHealth member portal. So nasa yung screen po step-by-step instruction para sa aming online verification. So pwede nyo pong picturean yan. Then lastly po, no, ito po yung ating PhilHealth ID, no? So yan po yung latest sa issue po ni PhilHealth. In case naman po na wala kayong ganyang ID, maaari po kayo magsadya sa any PhilHealth branch na malapit po sa inyong lugar. Then ito po yung ating MDR o yung member data record. So we advise po, no, na hanggat maaari po bago kayo umalis ay makapag-secure ho sana kayo ng MDR, lalo na kung meron ho kayo may iwan na dependent dito. Kasi yung MDR po, usually po, isa po yan sa mga documents na nire-require po ng hospital once na-avail mo natin yung ating PhilHealth benefits. Kasi sa MDR po, makikita po yung information po ni member, such as yung qualified dependent po na makikinabang po sa inyong PhilHealth membership. Okay? So yung aming PhilHealth ID at MDR po ay libre po siyang ibinibigay sa aming mga members. And in case din po, no, after ng PIDOS nyo po ngayon, wala naman po kayong lalakarin pa, maaari ko kayo magsadya sa Robinson, meron ko kaming office dyan. Sa may lingkod Pinoy, meron kami dyan. So, maaari ko kayo mag-request sa inyong PhilHealth ID at MDR. Okay? So, ito yung aming contact details. In case na meron ko kayong mga questions, suggestion din po, no? Kung gusto nyo rin po mag-request ng any documents po, yan po yung aming mga contact details, tsaka addresses po. And maaari nyo rin po i-follow yung aming mga social media accounts para sa aming mga updates. Okay? So, yun lamang po. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. And good luck po sa journey nyo po as migrant workers. Naway magkaroon po kayo ng ligtas at matagumpay po ng pagtatrabaho. Okay, thank you po. Yan, tapos mga kaibigan ang explanation ni Mr. RJ ng PhilHealth at na marami natutuwa upang sila ay magiging kasapi ng PhilHealth, isang programa ng government sa ating bansa upang magiging kasapi ang mga kababayan natin ng mga OFWs sa labas ng bansa.